Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkapila ay talim. Ito'y tumatagos, maging sa pinag-iwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen. Amen. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantas sa kanyang paningin. At kayong lahat ay sa Diyos magsusulit. Amen. Lasang-kulang kayo. Ang tao mahilig sa ganyan. To see, to believe. Yung pilay dapat makalakad, yung bingi dapat makarinig. Ilang taon na po kayo? 75, napakapalad, sapagkat nakarating pa siya rito. Amen. Ilan ang inyong naging anak? Nasaan sila? Gaano kadalas po dumurugo ang puso nyo? At hanggang kailan ang pagtitiis ninyo? Bilang nanay sa 3 anak na matitigas ang ulo. Uwi ng kahabag-habag. Inabot ang 75 years old. Hanggang ngayon ay umiiyak. At ang sabi, Diyos ko, bakit naging ganito ang mga anak ko? Saan ako nagkulang? Naging mabuting ina ako sa kanila. Subalit ganito ang isinukli sa akin. Diyos ko, kunin mo na ako. Ikaw lamang ang kailangan ko. Huwag kang mag-alala. Pinadaan kita sa apoy na pagtitiis sapagkat mahal kita. Yan ang tanging paraan para maligtas ka. Bunga ng kasalanan ng mga magulang mo na minana mo mula sa kanila. Huwag kayong magtaka. Ano bang bagay ang hindi nakikita ng Diyos? Anong bagay ang hindi nakikita ng Diyos? Wala. Amen. Amen. Ang Diyos ay nasa kaayusan, kaya dapat ayusin ninyo ang paglilingkod ninyo sa Diyos. Amen. Kahit nakatayo rito ang babae, at hindi nakikita ang ginagawa ninyo, huwag niyong kalilimutan ang Espiritu ng Diyos ang narito, at alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari dito. Kaya kapag nagkulang kayo, titingan kayo ng lingkod. Pagkat nakatingin ang Holy Spirit sa inyo, kahit nakatalikod ang lingkod sa inyo. Mahal ko ang taong ito. Alam mo bang mahal ka ng Diyos? Amen! Amen. Makinig kayong lahat na nangangarap maging ina at ama. Kayo ba ay naging mabuting anak sa inyong mga magulang? Ask yourself. Kayo ba ngayon ay mabubuting anak sa inyong mga magulang? Kung kayo ay mabubuting anak ngayon, walang problema. Pero may isa pa. Ang inyo bang mga magulang ay naging mabuting anak sa kanilang mga magulang? Kapag kung hindi kayo naging mabuting anak sa inyong mga magulang, mayroon kayong sumpang
tanggapin mula sa Diyos. Ang nangyari sa buhay mo, ang nanay at tatay mo ang nagdala ng kahirapan sa kalooban mo. Nakuha mo yan, nagbayad ka. Pero hindi na yun ang mahalaga. Sapat na ang hirap na pinagdaanan mo. Para sabihin ko, anak, sa langit ang punta mo. Amen. Masaya ka ba? Masaya ka ba na sinabi ng Banal na Espiritu, sa langit ang punta mo? Pumalakpak ka sa Diyos! At ang palakpak ay dito! Sa taas! Higit pa yan sa kung ano ang pinapangarap ng tao. Sapagkat ang tunay na tahanan ninyo ay sa langit na walang hanggan. Sa paraiso kasama ang Diyos. Amen. Sige, ako na kayo. Kumusta ka? Bakit pinatabi ko si Gilbert? Tama. Palakpakan si Gilbert. Amen. Gagawin ko yan sa inyo na ang mag-anak ay magkakatabi habang pinupuri ang Diyos. Amen. Huwag na kayo magsaya ng panahon. Kapag nakarating dito, isipin nyo, ano ba sinasabi sa inyo? Ikasasama nyo ba o ikabubuti nyo? Amen. At ang sagot na yan, ay makikita kung pakapalik kayo at ako nandito. Ito ba'y bumalik? Kapag last call ka na, Dave. Ayun, Dave. Si Dave ay mahal ng lingkod. Kung paano kayong lahat ay mahal ng Diyos. Ipakita ninyo sa Diyos na aangat kayo kaysa iba. Pwede ba yun? Sagot? Pwede ba mangyari yun? Amen. Amen. Kung kayo'y magsisisi sa mga kasalanang nagawa ninyo, iaangat kayo ng Diyos. Amen. Hindi, bakuna. Maaaring hindi ka na naalaala ni Ate Aileen mo. At pagkat ang gusto niya ay magkusa ka, pumunta rito. At nagulat din ang lingkod na narito ka din. Amen. Doon sa tatlo, tayo muna kayo para makalanghap ng hangin. Inhale, exhale. Baka kayo at akili. Inhale, exhale. Sige, sundin ninyo sapagkat ang kausap ninyo ang Holy Spirit. Nakabubutihan sa mga puso ninyong pagod na. Ang babatan nyo pa, pero mga pagod na ang puso nyo. Sapagkat kung ano-ano, pinagkakaabalahan ang utak nyo. Iyoko na. Wala nalilihim sa Diyos. Ayaw nyo na mag-itay sa loob ng bahay nyo. Okay lang yan. Kung kayo ay ayaw mag-itay sa loob ng bahay nyo, siguraduhin ninyong mabuti ang ginagawa ninyo sa labas ng bahay nyo. Oh, walang tao. Amen. Bakit? Kung lalabas kayo ng bahay, dapat may isang taong magkakaroon ng mabuting asal sa inyong gagawin sa kanila.
Sapagkat kapag lumabas kayo ng bayan, daming tao makakahalubilo kayo, hindi ba? At sa dami ng taong yan, meron bang natututunan galing sa inyong mabuting asal? Iyan ang dapat naman ang isip nyo. Aalis ako ng bahay. Pupunta ako sa kaibigan ko. Ano kaya ang aming pag-uusapan dalawa? Mahalaga ang bawat oras. Wala kayong gagawin mahalaga sa labas ng bahay. Sa bahay at sa loob na lang ng bahay kayo. Magtambay. Amen. Saan ba hinuhubog ang mabuting asal? Saan nag-uumpisa? Di ba sa loob ng tahanan? Bago pumasok sa eskwelahan, ilang taong gulang, marunong na magbabangkada, marunong na magsalita ng ilang English, at marunong na rin magsabi ng ayaw ko. Kasi bata pa lang ay matigas na ang ulo. Saan nangyari yun? Sa loob ng bahay. Sa kasama ang tatay at nanay. Yes! At ano ang nangyari sa loob ng bahay? Kasi kung ano ang sinasabi at ginagawa ng bata, yun ang natutunan niya mula sa matatanda. Kayong lahat narito, sa palagay nyo, meron kayong natutunang magandang asal sa loob ng bahay nyo? Kaya nga, gala kayo ng gala. Hindi kayo makontento sa loob ng tahanan nyo sapagkat wala. Boring! Naghahanap ng anong grupo? Ito ang grupo na narito ang dapat na masumpungan nyo ngayon sa mga oras na ito.